Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat ang pagmamahal niya. Wagas, walang maliw, hindi lilipas, hindi kukupas. Buong buhay ng mga anak niya, pinadarama at madarama, ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat araw, kapakinabangan, sa larangan ng kabanalan, di pinag-uusapan ng kadugo ka, kalahi ka, maging sino ka man, isa ka lamang sa amang mahal. Sapagkat ang lahat ay magkakapatid sa espiritu kung tatanggapin lamang ng mga tao. Isang anak ang pinagmulan, yaon ang tinawag na si Adan. Napalawak, napalago, napaunlad ang daigdigan. Ng Diyos Amang tunay na nagsikap para sa Ama ng mga anak niya. Na ang Ma natawag ng mga anak niyang tinatawag sa lupa. Ngunit ang tunay na Ama ay siya lamang noon, ngayon at kailanman. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Walang kagalingang makakamta ng sinuman kung bilang pagkatao ang magpapagamaling, ang gagamot at bibigay ang kagalingan. Sapagkat wala namang manggagamot sa dakong ito. Walang doktor sa dakong ito. Walang anuman sa dakong ito. Kundi ang tunay na kagalingan at tunay na manggagamot ay Diyos na hindi nasisilayan. Buhay ba ang Ama? At maging saan man dako at maging sino man, walang tunay na nagpapagaling, tanging Ama lamang. Mayroon bang taong nagpapagaling ng sakit? Gamit lang ang tao, instrumento lang ang tao, maging ang gamot, instrumento lang sa lahat ng sakit. Buhay ba ang Diyos? Ang Diyos Ama ay totoo, pag-ibig at wagas ang dulot niya. Sapagkat siya ang may-ari ng buhay ng sinuman at siya ang laging nakasubaybay, nakagabay, pumapatnubay, lamang di siya nakikita at hindi siya makikita. Sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan at Diyos na walang hanggan. Siya ay di tao, kaya hindi makikita ng mga mata ng tao. Siya ay Diyos, ang Diyos ng liwanag at Diyos ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Juan. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon, nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing magbuhay at magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ibibigay niya ang binigyan, ibibigay niya ito sa inyo
ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya'y tinanong nila, sambitin ko man ang sambitin sa inyo na tuwiran, baybayin ko man ang baybayin sa inyo na lubusan, basahin ko man ang basahin sa inyong lahat ang kaganapan, at sa inyo ay ihayag at ikwentong tuwiran, wala namang makakaunawa kundi yaong may pandama at may pangunawang nabuksan. Alamin ko man ang alamin ang marapat na sa inyo'y ibigay, tukuyin ko man ang tukuyin ang sa inyo'y dapat kong ilahad. Kung di naman ninyo nalalaman ang katotohanan, mahihirapan kayong damhin at tanggapin ang katotohanan. Sabihin ko man ang sabihin ang katotohanan, kung di ninyo niloloob at ginugusto ang katotohanan, mahihirapan din ang inyong kaisipan. Ibigay ko man ang ibigay ang nararapat sa inyong buhay, kung hindi nyo naman loloobin ang marapat na yaon, at ang inyo pa rin kagustuhan bilang tao ang siyang inyong susundin, mayroong bagang pakinabang na mainam sa aking ibibigay. Ituro ko man ang ituro ang lahat ng tama at marapat, kung susundin nyo'y sarili nyo lamang at sariling kagustuhan na makalaman at makasanlibutan, hindi nyo pa rin matutupad ang katotohanan. Subalit kay palad ng mga tumatanggap at kumikilala sa hindi nakikita at di minamasdan ay kapwa-tao lamang nila. Kay palad ng mga gumugusto sa mabuti at tinutupad ito dahil sa Ama. Kay palad ng mga nakikiisa sa kanyang kalooban ay nakikiparte sila, sapagkat kay buti niya tunay na mapagmahal siya. Kay dakila ng Ama naway makilala ninyo at matanggap niyo ang kadakilaan at kabutihan niya. Dakila siyang walang kapantay noon ngayon at kailanman, subalit sino ang dadakila sa kanya? Hindi bagat ang mga magpupugay at magpapasalamat sa kanya yung mga buhay na mga anak niya? At ito ang layo niya, yamang buhay kayo at naririto sa lupa, magbunyit, magsumikap, purihin at pasalamatan siya, hindi lamang sa mga bagay na nakakamtan ninyo, kundi sa buhay na pinahiram niya. Nasaan baga ang lakas niyo tibay kung wala siya? At paano kayo mabubuhay kundi ganang sa kanya? Ni magulang nyo hindi na buhay at wala kayong magulang kundi sa Ama, kaya't walang tao sa lupa kundi sa kanya. Kung magkagayon at siya nga ang bumubuhay at sa lahat ng tao ay bubuhayin niya ang mga marapat niya't nasang sugin ang kanyang pagkain, hindi nga kaya magagawa niya ito? Ang may pandinig ay nakarinig. Magsuri man kayo ng magsuri sa babaeng inyong kaniig at kaharap, wala kayong masusuri sa kanya kundi ang kanyang itsura. Sukatin nyo man ang sukatin ang kanyang katauhan, di nyo masusukat ang nilalaman ng kalooban at kaisipan. Tantuin man ninyo ng tantuin kung sino siya't ano ang sakin, wala kayong mababatid kundi nyo aalamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sino nga ang mangungusap ng gayon sa inyo? Kayo'y matatalino at may talino kayo bilang tao. Nawawari nyo baga kung ano ang nilalaman ng nasa ko? At batid nyo baga kung ano ang layon ko sa inyo? Wala akong ninanaya, wala akong ninanasa, at wala akong gusto maliban ang kayo'y gawing totoo ng anak na damakila at dinadakila ng mga anghel niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mananambahan ba kayo ng Ama? Sino ba ang Ama? Hindi bagat ang kataas-taasang Diyos. Ang tawag ng marami ay iba-iba. May Allah, may Yahweh, may Jehovah, may Adonai, may Ama, may Panginoon, may Diyos ko, kung ano-ano na. Ngunit ang totoo, iisa lang siya. Diyos na totoo, noon, ngayon, at kailanman. Kaya nga't winika niya, ako ay ako nga, Alpha at Omega, noon pa man sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Hindi baga? Kaya nga mga mahal, ang bawat araw ay kapakinabangan sa taong may pandamaat, nagnanasang Ama ay kilalanin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Sino ba ang magpapahaba ng buhay? Pakitaas nga ang kamay. Kung mayroon kayong kakilalang nakapagpapahaba ng buhay, makapunta roon at baka humaba buhay. Mga minamahal ko, may kilala ba kayong nakapagpapahaba ng buhay na taong katulad nyo? Puntahan ninyo at baka yung mayayaman ay mapahaba ang buhay. Mayroon ba kayong alam na nakapagbibigay lakas na taong katulad nyo? Puntahan ninyo at nang hindi kayo nanghihina ang loob. Mayroon ba kayong alam na tunay na nagpapagaling at makapagpapagaling? Doon kayo pumaroon at baka kayo pagalingin lahat. Wala kahit tiyanda ko. Sapagkat ang tunay na kagalingan at nagpapahaba ng buhay, kung gusto niyang umiksi at tumaba, tanging Diyos Ama lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino baga ang kilala ninyong napakagaling na hindi kayang tularan ng kapwa niya? May kakilala ba kayo? Pakidala nyo rito. At nang sa gayo'y maturuan tayo ng galing, wika ng tao. Subalit yamang walang totoo na maituturo kayo at wala kayong makikita na magaling na tao, kundi ang lahat ng galing ng tao ay mula sa Ama. Tunay na siyang dapat kilalanin at tanggapin, di ba ga? O sino naman ang taong magaling na nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama at lalagin niyang nakikilala at nakikita ang gawa ng Ama o ang sarili ang nakikita? Itaas nga ninyo. Sabihin nyo, magbago ka na. Sapagkat di mo hawak ang buhay mo, hindi mo alam kung kailan ka at hanggang saan ang buhay mo, baka bawiin ang buhay mo sa aliwan mo at paglilibang mo, hindi mo alam may sakit ka na pala. Sabihin nyo, paalala nyo, huwag kang palalo sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat walang malakas sa Ama. Ikaw ba, alam mo na magkakaganyan ka ng kalakasan mo? Hindi. Walang nakapagsasabit, walang makapagsasabing, malakas ako. Walang makapagsasabing, magaling ako. Walang makapagsasabing, malakas na magaling at matalino pa ako. At lalong walang makapagsasabing, mayaman ako. Hindi mo ako kaya, sapagkat ang lahat ay pahiram lang. Ang hindi lamang hiniram ay kasalanan, sapagkat ang kasalanan, gawa mo yan. Walang makagagawa niyan. Taong gumagawa. Tao na binuhay ng Ama. Kaya't lahat ng kasalanan ay pag-aari ng mundo, hindi pag-aari ng karya ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya't ito ngayon ang nais niya. Ang bawat pagkakasala ay maisuko sa Kanya at ang kasalanan ay pagsisiyan at magbalik loob ang bawat anak niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat napakasarap kapag nanamnam mo, naramdaman mo, ang Diyos mong di nakikita, sa puso mo'y nananahan siya, natutong magmahal ka, naging tapat sa kapwa mo, at nalilinlang mo, hindi mo gagawin, gawin niya on, tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't
Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo at sa sinugo niya'y tumanggap kayo. Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sino ang mga tinutukoy na yaon? Ang mga Israelita na pinakain ng mana ng ama na sa karireklamo nilang sila'y gutom, pinahayot pinalabas nitong ama at sinabing mamulot sila nitong mana. Subalit patutoong mga sutil ang mga gahaman kung ano ang sinabi ng amay di sila sumunod, kundi naglikom sila't nag-ipon ng sobra-sobra. Hindi naman nila pinakinabangan na bulok din naman, inuod sila. Hatyaw ng tao. Kaya nga tinura ng ama, huwag kang mag-imbak ng kinakalawang at iiwanan mo sa lupa lamang. Huwag kang mag-imbak ng nabubulok at hindi mo pakikinabangan. Kundi ang imbakin mo, yaong hanggang kamatayan, ay pakinabang pa rin naman. Yaong kaluluwa mo ang magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Buhay ba nga ma? Subalit, ano ang pinagkakasalahan ng maraming tao? Nang dahil sa paghahangad, nang dahil sa pagnanasa, nang dahil sa pag-iimbot, nawawala na ang pagtitiwala sa Ama. Ang pagtitiwala sa sarili ang nagaganap sa kanila. Ang pagtitiwala sa sarili ang ginagawa nila. Hindi nila mapagtiwalaan ang amang di nakikita. Kaya ang wika ng Ama, mga anak, kung wala akong binuhay, walang sutil na nila lang. Kung wala akong mga anak na binuhay, walang tatakwil sa akin na kung hindi sa akin ay wala kayong buhay. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung sa unang buhay nyo ay di nyo kinikilala ang Ama at wala kayong nakikilala kundi ang gawa ninyo at sarili nyo, simulan nyo na ngayon, lalo na't kung may edad na kayo. Sapagkat di nyo alam kung kailan babawin ang buhay nyo, kay sarap pumiling sa Diyos amang totoo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ma? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Mga mahal, ang sabi nga, kapag ikay nawala sa ibabaw ng lupa, ni isang sinsing hindi ka pwedeng suotan. Sapagkat kapag sinuot diyan, lalo na't ang halaga ay daan-daang libo yan, o milyon pa, dahil may batong diamante, patay ang bangkay mo. Huhukayin ito pagkaalis mo ng mga naglibing sa'yo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Subalit, kung ang dala-dala taglay mo ay katawan mo na malinis at nilinis ng banal na espiritu, pati kaluluwa mo ay makikinabang sa ginawang mabuti mo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, yaon ang ibig sabihin ng Ama na tinutukoy niya. Yaon ang pagkain hindi kayang liripin ng tao. Ngunit ang makalilirip nito, yaong mga anak niyang nabuksan ng pangunawa at kinikilala siya at nababatid nilang kung wala ang Ama, wala silang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya ang buhay gawin mong mahalaga. Huwag mong sayangin sa gawa mong di mainam. Patuloy mong mithiing amay kamtin. Sa puso't damdamin siyang iyong ibigay. Huwag mong lilimutin sa iyong buhay araw-araw man. Kung saan ka maggaling, magtungo sa maghapon.
Alamin mong doon sa alabok man din, doon ka nagmula, doon ka magbabalik. Tandaan mo lamang iyong mga habilin ng amang di mo nasisilayan man lang. Wala kang buhay kundi sa Kanya, wala kang lakas kung babawiin niya. O tao, nais kong kamtin ninyo ang lahat upang kayo'y magalak. O tao, nais kong dalhin ninyo ang Ama sa buhay at damdamin nyo. Abang may hininga, huwag lilimutin yang gumagabay sa inyo'y patnubay sa bawat araw man. Sa buong magdamag ay inyong kapiling, di mo man makita, di nyo man mahagkan. O tao, mahal ko kayo tuwirang nasa ko, magliwanag sa isip nyo ang lahat ng Ama lamang ang nagbibigay ng buhay nyong taglay at paggalaw. Tandaan ninyo, gaano man kayo katikas, gaano man kayo kalakas, gaano man kayo katangkad, at pandak man kayo, sino man kayo at ano kayo, walang may tangi at magtatanging buhay sa inyo, maliban ang Ama. Nang wika nga niya, mga anak ko, nananabik akong madama ninyo. Kinasasabikan kong lumapit kayo sa akin, bagamat di nyo ako nakikita. Sa puso't isipan nyo, lagi nyong panahanin, hindi sa inyong buhay nyo, at di sa inyo ito bubuhayin, kundi ano man kayo, nasaan man kayo, ang di nyo gusto, ay kinagagalit nyo. Ngunit ang gusto ko naman, bakit di batid nyo? Kung magalit kaya ako sa inyo at parusahan ko kayo, makareklamo kaya kayo sa di nyo nakikita? Ngunit bakit sa tuwina kapag may dusa kayo at hinagpis sa buhay nyo, akong tinatanong nyo, bakit di nyo tanungin kung anong kasalanan nyo? Bakit di nyo matanong kung anong ginagawa nyo? Ako bagay may sala sa inyo? Ako bagay nagkakasala sa inyo? Hindi bagat pinahiram ko ng buhay kayo. Binigyan ko kayo ng sentido komon upang gamitin nyo ito sa pag-iisip sa mabuti. Binigyan ko kayo ng bibig para makasapagsalita. Binigyan ko kayo ng isip. Binigyan ko kayo ng mata. Magnilay kayo sa bawat inyong nakikita. Magnilay kayo sa inyong nadarama. Magnilay kayo sa inyong naririnig. Mabuti baga? Tinatanin nyo ba? Magnilay kayo tao. Bulay-bulayin nyo ito at nang matanto nyo, sino nga ako sa inyo? Ano nga ako sa inyo? Pahalaga naman ninyo, wag ang sarili lamang nyo ang pinahahalagan nyo. Sapagkat hindi nyo batid, nalulungkot ito. Nalulumbay ako sa tuwing nasisilayan kong makasarili kayo. Wala kayong inaalam kundi ang sa inyo. Alamin nyo naman ang para sa akin. Nang makita naman ninyo, may lumbay din ako. Ang layon ko lang naman, magmahalan kayo. Wala akong nasa ni ano sa inyo, kundi ang layon ko'y masilayan ninyo kung paano ako'y nagmimiting maging ganap kayo at magiging marapat sa pananaw ko. Iyaw ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't ang winiwika ko, kung bubulayin nyo, ganang pagkatao'y mababatid baga ito. Ganang pagkatao'y masasambit baga, mapag-aaralan, maititimo sa isipan. Anong memoryang mayroon siya? At siya niya hinugot ang mga tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang may buhay, mithin lamang. Amay pakinggan, wag lilimutin. Habang may hininga, inyong pagsumikapan, tanggaping lubusan, aliwing tuwiran.
inyo'y magtuturo ng higit na marapat. Sa puso niyong taglay ay ganap nagmamahal at tuwirang sa inyo'y tapat kong magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos?